So ngayong araw pumunta tayo dito para bisitahin yung ating mga pananim. Ayan, yung palay. And then doon mayroon tayong mais. Siguro yung nauna nating itinanim ay nasa almost 2.5 hectares yun. Tapos meron tayo ditong nahuli na more than half hectares. At ngayong araw din ay nagpaabono kami nung nahuli natin na mais. So pinaka top dress na yun. At pumunta tayo dito para ikutin yung mais natin na naunang itanim na malamang yun by the end of January hanggang first week ng February harvest na yun, Rick, no? Yun. Mais. Yan. So kanina maaga pa kasi maaga pa akong pumunta dito. Nga pumunta tayo dun sa kubo nung isa sa mga karating natin dito at yan, napasarap tayo ng kwentuhan dun sa kubo na yon. Kaya ngayon lang tayo kakaikot. So ganyan kasi pag yung mga sa mga farmers na mga kasamahan natin ay hindi talaga nawawala na yung kwentuhan tungkol sa mga pananim at sari-saring kwentuhan na, kaya yun napasarap. So ngayon lang natin na may ikot ito. Tinanim namin yung naunang mais namin ay October. At ito, Rick, anong petsa natin doon tinatanim? 24 November. Yun, ito November 24 namin pinatanim. Yun, at nakakatuwa naman kasi napakaganda niya. Tapos ang lalaki ng puno. At hanggang ngayon hindi pa kami nakakapagpatubig dito kasi na maganda yung ulan natin ngayon. Binayaan tayo ng magandang ulan nung pa-Christmas sa atin, ulan. And then New Year, yun ang pa-New Year sa atin, ulan pa rin. At naging pabor na pabor ito sa ating halaman. So yun, yung may mga bulaklak na yan, tuyo na. Yan yung nauna nating naitanim ng October 15 to, Rek, no? Yung mabutit hindi siya nasira ng bagyong Christine kasi tinanim namin ito parang 3 days before bagyong Christine eh. So ayan, medyo maganda na. At na in-expect nga natin dito tulad na nasabi ko kanina, last week ng January or first week ng February natin to may papa-harvest. At ang maganda dito until now, hindi pa kami gumagastos sa crudo. Hindi pa kami nakakapag patubig gamit yung ating water pump kasi nga maganda ang bigay ng ulan ngayon. Ayan, kung mapapansin ninyo, normal sa mga yung nasisilungan o yung hindi masyadong naiinitan na ang mais ay ganito, mababa. And then yung bunga niya, hindi talaga siya makabigay ng bunga kasi nga kulang siya sa supply ng init ng araw. Pero yung nandun sa talagang naiinitan siya, maganda at malalaki yung kanyang bunga. So siguro sa estimate na namin, nasa more than 30,000 na yung natipid namin dito dahil nga wala pang wala pang patubig, hindi pa kami bumibili ng crudo dahil ito supposedly dapat itong January bibili na ako ng hose, mga nasa 300 meters yun. Good thing naman umulan ng Christmas kaya yun, nakaswerte tayo, nakatipid tayo. Pero ang daming bagsak, Rick, no? Uwak? Ha? Uwak? Ayun, yung uwak ang galing mga inang mais. Yan o, nagiging problema namin ngayon. Ayan o, mabuti na nga din lang at puro sa tabi siya sa tabi sila umatake. Yan o, yung uwak, yung ibon na kulay itim. Yan, at kaninang umaga nga andito na naman sila, medyo madami-dami sila. Yun.
Yun yung isa sa nagiging problema namin, pero mga ilang mais na rin natin yung nakabagsak yung bunga dahil nga kinakain nila. So ayan, medyo mal- malawak kung ikutin natin na to, dulo sa dulo yan. Ganda rin. Kahit nalililuman. So itong isang area na to nasa 1.8 to 2 hectares. Tapos ito, yan, additional natin. So ang inaabangan na lang namin, monitor namin yung presyo ng mais, kung magkano na siya ngayon. So yun lang sa ngayon, at ikutin muna namin.